Para sa isang tao o pamilya na wala ng oras para gawin ang mga gawaing bahay ay napakalaki ng tulong ng mga kasambahay. Silang gumagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Napakapalad mo kung mapagkakatiwalaan at maasahan mo ang kasambahay na iyong matatagpuan. Ngunit paano kung ang kasambahay na iyong nakuha ay may ginawang hindi maganda? Handa ka bang magpatawad at bigyan siya ng pangalawang pagkakataon? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa mga nakikinig ngayon ng kwento kong ito. Tawagin mo ako sa pangalan na Sevi. 32 years old na ako sa ngayon. Medyo matagal nang nangyari ang ikukwento ko at hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang pangyayaring yon sa aking buong pamilya. Kapag nga nagkakakwentuhan kami, minsan ang family ko ay may mga pagkakataon na binabalikan namin ang alaala na yon at palagi akong kinikilabutan kapag napag-uusapan namin yon. Bali ang kwento ko ay tungkol sa naging houseboy namin dati na itatago ko na lamang sa pangalan na Jomar. May kaya sa buhay ang pamilya ko, Papa Dudut. Maganda kasi ang trabaho ni Papa ko dati pero every weekend lamang siyang nasa bahay. Si Mama naman ay merong salon na siya ang nagmamanage. Dalawa lamang kaming magkapatid at ako ang bunso. Ang kapatid ko ay si Ate Emma. Hindi rin po niya totoong pangalan at halos lahat ng gusto naming magkapatid ay binibigay sa amin pero hindi naman palagi. May mga limitations din kung minsan. Bata pa lamang ako ay meron na kaming kasambahay si Ate Yoli. Malayong kamag-anak siya sa side ng mother ko. Sobrang bait ni Ate Yoli at pinagkakatiwalaan namin siya ng sobra. Masipag siya at maayos magtrabaho. Kaya naman naging pamilya na ang turing namin sa kanya at hindi na nagkaroon ng chance si Ate Yoli na makapag-asawa dahil na rin siguro sa pagtatrabaho sa family ko. Ang sabi niya sapat na raw sa kanya ang pamilya namin dahil parang mga anak na ang turing niya sa amin ni Ate Emma. Kami na raw ang mga anak niya. Natatandaan ko na mas madalas pa namin kasama si Ate Yoli kesa kina Mama at Papa. Pero pinaintindi na agad nila sa amin ni Ate na gano'n ang sitwasyon namin dahil sa kailangan nilang magtrabaho para mabigyan kami ng magandang buhay at makapag-aral kami sa okay na eskwelahan. Kasama rin pala namin sa bahay ang lola namin na nanay ni Papa. Wala kasi sa mga kapatid ni Papa ang kayang alagaan si Lola kaya kinuha na lamang siya ni Papa kesa sa ibang tao namin paalagaan. Medyo matanda na rin kasi siya, Papa Dudut. Sa paglipas ng mga taon ay nanatili si Ate Yoli sa pamilya namin. Kahit na nagkaedad na siya ay kasama pa rin namin siya. Medyo hindi na siya hirap sa mga gawaing bahay kasi kapag wala kaming ginagawa ni Ate Emma ay tumutulong kami sa kanya at siya rin ang nag-aalaga kay Lola kasi hindi na kayang maglakad ni Lola ng mag-isa. Madalas ay naka-wheelchair na siya kasi maraming beses na natumba siya kaya naisipan ni na Mama na ibili ng wheelchair si Lola. Noon pa man ay nasa ibaba na talaga ang kwarto ni Lola para hindi na niya kailangan na umakyat sa itaas. Katabi ng kwarto niya ang kwarto ni Ate Yoli. Isang umaga habang kumakain kami ay sinabi ni Papa na kailangan na namin ng isa pang kasambahay. Kasi matanda na si Ate Yoli. Ang gusto ni Papa ay lalaki ang kukunin namin para kayang gawin ang mga mabibigat na gawain sa bahay. Mas okay din naman na meron kaming kasamang lalaki sa bahay lalo na at iba na ang panahon. Kahit si Mama ay ganun din ang gusto. Medyo busy na rin kasi kami ni Ate noon sa pag-aaral dahil parehas na kaming nasa college. Lalo na si Ate na graduating na ng time na yon, Papa Dudut. Sakto rin na pauwi noon si Ate Yoli sa province niya for a vacation at nagsuggest siya na pwede siyang matanong-tanong sa kanila kung merong pwede na maging houseboy namin. Makalipas ang ilang araw ay umalis na si Ate Yoli.
Pinahandle muna ni Mama yung salon niya sa taong mapagkakatiwalaan niya para siya muna ang magbantay kay Lola. Hindi rin kasi pwede na kami ni Ate Emma ang gumawa noon kasi nag-aaral kami ng parehas. Habang wala si Ate Yoli ay tumawag si Mama sa kanya at ang sabi niya ay meron na itong nakita na pwede naming maging houseboy. Kung papayag daw sina Mama at Papa ay isasama na niya ang lalaki na yon na ipinakilala niyang si Jomar. Kinausap na rin ni Mama si Jomar sa cellphone at doon na rin niya in-interview. After ng pag-uusap nila ay sinabi na sa amin ni Mama na meron nang nahanap na houseboy si Ate Yoli at base sa pakikipag-usap niya kay Jomar ay mukhang okay naman daw. Kaya naman daw ang mabibigat na trabaho. Si Jomar pala ay inaanak ni Ate Yoli at ang sabi ni Ate Yoli kay Mama ay sigurado ito na mapagkakatiwalaan si Jomar dahil kilala na niya ito. Kailangan din daw talaga ni Jomar ng trabaho dahil may gamutan na kailangang i-maintain ng nanay nito. Nang bumalik si Ate Yoli sa bahay namin from her vacation ay kasama na niya si Jomar. Sa pagkakatanda ko ay 22 years old si Jomar nang dumating sa amin. Medyo malaki ang katawan niya dahil siguro ay sabatak siya sa mabibigat na trabaho sa province nila. Matangkad siya at nakita agad namin na kaya niya talaga mga gawain sa bahay na mabigat. Mukha rin siyang mabait dahil palaging nakangiti kahit parang nahihiya pa sa amin nung una. Alam agad namin na magiging malaki ang tulong niya sa amin lalo na kay Ate Yoli na may gawain na hindi na niya kayang gawin. Kinausap na ni na Mama at Papa si Jomar. Sinabi na nila rito ang mga kailangan nitong gawin. Dahil sa wala nang matutulugan si Jomar na kwarto sa bahay namin ay pumayag naman siya. Na doon na siya sa kwarto ni Ate Yoli matulog, total ay magkakilala naman silang dalawa. Nilabas na lang ni na Mama yung nakatago naming kutsyon at mga unan at kumot para kahit sa sahig natutulog si Jomar ay komportable pa rin siya. Nagpakitang gilas agad si Jomar sa mga unang araw niya sa amin, Papa Dudut. Sobrang sipag niya, maayos din siyang magtrabaho lalo na sa paglilinis ng sasakyan ni Papa at pati motor ko ay siya rin ang naglilinis. Nang may masirang wiring sa bahay ay siya pa ang nagayos. Talagang napahanga niya kami kasi hindi lang siya sa gawaing bahay marunong kundi sa mga ganong bagay din. Ang sabi rin ni Jomar ay marunong din siyang magayos ng mga barado at sirang tubo basta meron siyang gamit. Isang buwan pa lang si Jomar sa amin ay nagkasundo na kaagad kaming dalawa. Kagaya ko ay naglalaro rin kasi siya ng basketball. Kapag wala akong pasok at walang gagawin si Jomar ay nagpupunta kami sa basketball court sa subdivision para makipaglaro. Yon ang naging bonding namin. Naging close kami ni Jomar at naging magkaibigan. Nakakatuwa nga kasi kahit mga bagay na hindi ko nasasabi sa parents ko ay sa kanya ko nasasabi. Jomar, alam mo bang may girlfriend na ako ngayon? Minsan ay sinabi ko yon kay Jomar. Talaga? Baka pwedeng ipakilala mo sa akin, aniya. Hayaan mo at kapag isinama ko siya sa bahay ay ipapakilala ko siya sa iyo. Wika ko. Ikaw ba, may girlfriend ka na rin ba? Ang daming babae na nagpapapansin sa iyo kapag naglalaro tayo ng basketball Dugtong ko. May inspirasyon lang, ang nahihiyang sagot pa ni Jomar. May nililigawan ka na? Tanong ko. Parang gano'n na nga, aniya. Tinanong ko si Jomar kung sino ang babaeng nililigawan niya pero secret daw muna. Saka na lang daw niya sasabihin kapag sinagot na siya. Sa paglipas nga ng mga buwan ay naging parte na rin ng pamilya namin si Jomar, Papa Dudut. Lahat kami kasundo siya at gusto namin kung paano siya magtrabaho. Siguro ay ayaw niya rin na mapahiya si Ate Yoli kasi si Ate Yoli ang nagdala sa kanya sa bahay namin. Pinatunayan din ni Jomar na katiwa-tiwala siya. Ngunit napansin ko na sobra siyang nagiging close
kay Ate Emma. Maraming beses na nakikita ko silang nag-uusap at ang saya-saya nila palagi. Kung minsan ay sabay pa silang kumakain. Oo, alam ko na normal lang na mag-usap sila pero iba yung tinginan nila. May mga pagkakataon pa nga na magkakatinginan silang dalawa tapos ay magingitian na parang may ibang kahulugan. May naramdaman akong kakaiba kina Ate Emma at Jomar Papadudut. Nagkaroon ako ng hinala na baka nagkakagustuhan na silang dalawa o baka nga meron na silang relasyon. Tinanong ko si Jomar kung sila na ba ni Ate Emma at madiin yung tinanggi ni Jomar. Magkaibigan lang daw silang dalawa ng kapatid ko. Parang kaming dalawa lang daw. Kahit itinanggi yun ni Jomar ay hindi pa rin naalis ang pakiramdam ko na may something sa kanila ng kapatid ko. Kung ako ang tatanungin, ay walang problema sa akin kung sila nga ni Ate Emma. Mabait naman si Jomar at masipag. Pero syempre ibang magiging opinyon ni na mama at papa pagdating sa bagay na yon. Hindi ko alam kung matatanggap ba nila na may relasyon si Ate Emma sa houseboy namin. Simula nga nang kausapin ko si Jomar tungkol sa kanila ni Ate Emma ay napansin ko na hindi sila masyadong nag-uusap, Papa Dudut. Para bang naging maingat na sila sa mga kilos nila dahil aware na sila na may napapansin ako sa kanilang dalawa. Hindi ako pinatahimik nang iniisip ko na yon kaya naglakas ng loob na akong kausapin si Mama. Mama, may napapansin ka ba kina Ate Emma at Jomar? Tanong ko kay Mama. Wala naman, anong napapansin ba ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Para kasing sila na parang mag-boyfriend at girlfriend na sila, ang sabi ko. Tinawanan ni Mama ang sinabi ko, Papa Dudut. Ano ba yung iniisip mo, Sevi? Imposible namang magkaroon ng relasyon ng dalawang yon. Houseboy natin si Jomar at alam ko na hindi niya tataluhin ang kapatid mo, ang wika ni Mama. Napapansin ko kasi na sobrang close nila tapos palagi pang magkausap. Hindi bang suspicious ng ganon, Ma? Turan ko pa. Masyado kang malisyoso, Sevi. Huwag mong bigyan ng ibang meaning ang pagiging close ng ate mo kay Jomar. Parang kuya lang ang tingin niya kay Jomar, paliwanag pa ni Mama. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung in denial lang ba si Mama o baka hindi niya talaga napapansin na may kakaiba kina Jomar at Ate Emma. Gaya ng sinabi ko'y walang kaso sa akin kung sila na nga. Gusto ko lang talagang malaman ang totoo tungkol sa namamagitan sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Lumipas pa mga araw at palihim pa rin akong nagmamatyag sa kanila. Kinausap ko pa nga si Jomar kung sinagot na ba siya ng nililigawan niya. Kasi ang hinala ko ay si Ate Emma yung babaeng sinabi niya na nililigawan niya. Ang sabi ni Jomar, sila na nang nililigawan niya. Ang sabi ko baka pwedeng ipakilala niya sa akin. Mukhang malabong mangyari kasi nandun siya sa probinsya namin. Ang sabi ni Jomar sa akin. Ang akala ko naman taga rito lang sa subdivision ang nililigawan mo. Turan ko. Hindi wala naman ako nagugustuhan na taga rito. Classmate ko yun nung high school na matagal ko nang gusto. Kaya lang may boyfriend pa siya noon kaya hindi ko pa maligawan. Tapos nang malaman ko na wala na sila saka ako niligawan, ang sabi pa ni Jomar. Hindi ako nakumbinsi ni Jomar na maniwala sa sinabi niya sa akin. Parang naramdaman ko na nagsisinungaling siya para hindi ko isipin na si Ate Emma ang girlfriend na tinutukoy niya. Gusto niya lang sigurong iligaw ang utak ko para mawala na ang paghihinala ko sa kanila ng kapatid ko. Siguro'y ayaw sabihin sa akin ni Jomar ang totoo kasi natatakot siya na tututol sina Mama at Papa sa relasyon nilang dalawa ni Ate. Hindi ko rin kasi makausap si Ate Emma tungkol sa bagay na yon kasi hindi kami gaanong ka-close. Pero gaya ng sinasabi ng iba ay walang sikreto ang hindi nabubunyag. Walang lihim ang hindi nalalaman. Kahit anong tago mo rito ay lalabas at lalabas pa rin po ito. Isang gabi tulog na tulog ako nang magising ako kasi may naririnig akong sigawan.
Kinabahan ako kasi sumisigaw si Papa tapos ay umiiyak naman si Ate Emma. Napabangon tuloy ako at lumabas ng kwarto para malaman ko kung ano ang nangyayari. Nakita ko si Papa sa sala na sinisigawan si Jomar na may dugo sa ilong. Nakaupo sa sahig si Jomar, si Ate Emma naman ay umiiyak at pinipigilan ni Mama na lapitan si Jomar. Sa nakita ko ay nagkaroon ako ng hinala na nalaman na ni Papa ang relasyon nina Ate Emma at Jomar. Naroon din pala si Ate Yoli, nakatayo siya sa likuran ni Mama at mukha siyang takot na takot. Pinagkatiwalaan ka namin, Jomar, tapos tataluhin mo ang anak ko? Galit na sigaw ni Papa kay Jomar. Sabi ko na nga ba, Papa Dudut, tama talaga ang hinala ko na may relasyon sina Jomar at ang kapatid ko. Ang nakakagulat lang ay kung bakit umabot sa pisikala ng lahat. Sinabi pa ni Papa kay Jomar na simula sa araw na yon ay hindi na nito papayagan na magtrabaho ito sa amin. Pinapalayas na ni Papa si Jomar at dapat daw ay bukas ay wala na ito sa bahay. Nakiusap si Jomar kay Papa pero hindi yon napabago ang desisyon ni Papa. Hindi naman ako makapagtanong kung ano ang nangyayari kasi mataas pa ang tensyon. Nang sumunod na araw, pagkababa ko sa sala ay nakita ko sina Mama at Jomar na nag-uusap. Nakabihis na si Jomar at dala na niya ang bag niya. Kaya alam kong aalis na siya. Narinig ko na sinabi ni Mama kay Jomar na hindi naman porket houseboy si Jomar, kaya tutol sila sa pakikipagrelasyon nito kay Ate Emma. Nag-aaral pa raw kasi si ate at ang akala ni na Mama ay magkaibigan lamang silang dalawa. Hindi rin daw matanggap ni na Mama at Papa na meron na palang nangyayari kina Jomar at Ate Emma. Sa narinig ko ay mas lalo akong na-curious kaya si Ate Yoli na ang kinausap ko. Ate, ano ba nangyari kagabi? Tanong ko. Nalaman ni na Mama at Papa mo na magkasintahan sina ate mo at si Jomar. Sagot niya. Bakit sinuntok yata ni Papa si Jomar? Nakita ko na dumudugo ang ilong niya kagabi. Turan ko. Paano nahuli ng Papa mo na lumabas ng kwarto ng ate mo si Jomar na walang damit na pangitaas? Pinuntahan agad ni Papa mo ang kwarto ng ate mo at wala rin yatang damit ang kapatid mo. Alam mo na siguro kung anong ginawa ng ate mo at ni Jomar. Siyempre, nagalit ang Papa mo. Nagdilim siguro ang paningin. Nahiya nga ako sa inyo kasi ako ang nagdala dito kay Jomar. Pagkukwento ni Ate Yoli. Dahil sa mga sinabi ni Ate Yoli ay naiintindihan ko ng lahat, Papa Dudut. Nagalit si Papa kay Jomar kasi may nangyayari na pala sa kanila ng ate ko. Nag-aaral pa si ate at graduating na. Simula nang umalis si Jomar sa bahay ay naging malungkutin si Ate Emma. Madalas siyang nakakulong sa kwarto niya at lalabas lang kapag kakain o kaya ay papasok sa eskwelahan. Kumuha na rin ulit sina Mama at Papa ng bagong kasambahay pero babae na ulit ang pinili nila at yung may asawa at anak na. Nalulungkot ako sa pagkawala ni Jomar sa bahay namin, Papa Dudut. Nakaklose ko na rin kasi siya at naging kaibigan na rin. Alam ko mabait din siya at talagang mapagkakatiwalaan. Isa pang nakakalungkot ay hindi ako nakapagpaalam sa kanya nung umalis siya. Kaya lang din wala naman akong magagawa sa desisyon ng mga magulang ko na paalisin siya. Wala pa akong power ng time na yon para makialam sa mga gusto nilang mangyari. Isa pa iniisip lang din nila si Ate Emma. Paano nga naman kung mabuntis ito? Paano na ang pag-aaral ni ate? Makalipas ang ilang buwan kahit papaano ay nasanay na ako na wala si Jomar sa bahay. Kahit paano ay unti-unti na rin bumalik si Ate Emma sa dati. Mas lalo nga lang naging mahigpit sina Mama at Papa kay ate. After ng school ay diretso na siya sa bahay. Hindi na rin siya pwedeng lumabas palagi. Isang gabi nanonood kaming lahat ng TV sa sala. Maya-maya ay meron akong naamoy. Ano yun? Bakit amoy kandila at sampagita? Tanong ko habang sumisinghot sa hangin. Oo nga, naaamoy ko rin ang tura ni Ate Emma.
Wala naman na, ang sabi ni Mama. Kahit sina Ate Yoli at Papay wala ring naamoy. Hindi ko alam kung bakit ng sandaling yon ay nagtaas ng balahibo ko na parang may malamig na bagay na humawak sa bato ko. Hindi ko na lamang yon pinansin kasi hindi ko rin alam ang ibig sabihin. Kinabukasan pagka-uwi ko sa bahay from school ay isang masamang balita ang sinabi sa akin ni Ate Yoli. Kanina raw ay tumawag sa kanya ang nanay ni Jomar para sabihin sa kanya na wala na si Jomar. Na-aksidente daw si Jomar habang sakay ng motor. Umuulan daw kasi kaya madulas ang daan. Natumba raw si Jomar habang sakay ng motorsiklo at ang masama pa ay wala itong suot na helmet. Napuruhan ng sobrang ulo ni Jomar at dead on arrival ito nang dalhin sa ospital. Kaya pala may naamoy kayo ng ate mo na kandila at sampagita kagabi? Ang turan pa ni Ate Yoli. Bakit ate? Anong connect nun sa pagkamatay ni Jomar? Curious kong tanong. Sa probinsya kasi namin, kapag may naamoy kang ganun, kahit walang kandila o sampagita sa paligid, ang ibig sabihin ay may kaluluwa sa paligid ninyo. Sagot pa ni Ate Yoli. Ibig sabihin kasama natin si Jomar kagabi? Tanong ko. Siguro. Alam mo namang kahit paano napamahal na siya sa inyo, ang sabi pa ni Ate Yoli. Sobra kong nalungkot nang malaman kong wala na pala si Jomar. Nalaman din yun ni Mama at Papa at Ate Emma. Hindi napigilan ni Ate Emma ang mapaiyak at alam naman naming lahat na mahal pa rin niya si Jomar. Wala kaming kaalam-alam ng time na yon na doon na pala magsisimula ang kababalaghan sa aming bahay. Nang mamatay kasi si Jomar ay nagparamdam na siya sa aming lahat. At ang una niyang pinakitaan ay ang lola namin. Tuwing umaga kasi pagkagising ni Lola ay nilalabas siya ni Ate Yoli para mapainitan sa araw. Maganda raw kasi yon sa kalusugan. Nasa harapan lang naman ng bahay si Lola habang nasa wheelchair. Nasa sala ako ng oras na yon at nanonood ako ng TV nang magmadaling pumasok sina Lola at Ate Yoli. Napansin ko na parang takot na takot si Ate Yoli kaya tinanong ko siya. O ate, anong nangyari? Para kang nakakita ng multo. Medyo natatawa kong tanong. Paano itong si Lola mo may kinausap sa labas? Kahit wala siyang kasama. Nang tanungin ko kung sino ang kausap niya ay sinabi niyang si Jomar. Inutusan pa nga niyang ayusin yung ilaw sa kwarto niya kasi parang pundido na raw. Sagot ni Ate Yoli. Lola, totoo ba yun? Nakausap ninyo si Jomar sa labas? Tanong ko sa lola ko. Totoo. Kaya lang parang malungkot ang mukha niya, mukhang may problema. Tugon pa ni Lola. Lola, imposible pong makausap ninyo si Jomar at wala na po siya. Patay na si Jomar, paliwanag ko kay Lola. Ano bang patay ang sinasabi mo? Nakausap ko nga siya sa may labas. Nung dumating nga lang si Yoli ay biglang umalis. Ewan ko kung saan pupunta. Natakot siguro kay Yoli. Ang turan pa ni Lola. Nagkatinginan na lang kami ni Ate Yoli at kumbinsido kasi talaga si Lola na nakita at nakausap niya si Jomar. Kinilabutan din ako kahit ang nasa isip ko ay baka nag-uulyan na ang lola ko kaya ganon ang sinasabi niya. Isang araw ay nakiusap si Ate Emma kina Mama at Papa na baka pwedeng pumunta siya kina Jomar para makipaglibing. Gusto rin kasi niyang makita si Jomar kahit sa huling beses. Hindi siya pinayagan ni Papa, siguro ay may galit pa rin si Papa kay Jomar ng time na yon. Wala nang nagawa si Ate Emma kundi ang umiyak kasi hindi siya pinayagan. Gusto ko nga rin sanang pumunta kina Jomar pero marami akong kailangang gawin. At hindi ko na yon maisisingit sa schedule ko sa school at sa mga bagay na ginagawa ko. Kaya nailibing si Jomar na wala kahit isa sa pamilya namin ang pumunta sa kanya para makita siya. Naging okay naman ang lahat sa bahay makalipas ang ilang araw.
Pero isang gabi habang nasa kwarto ako naglalaro ng Game Boy ay may naamoy akong kandila. Yung parang amoy ng usok ng kandila kapag pinatay mo yung amoy. Bigla ako naalala yung sinabi ni Ate Yoli sa akin na kapag nakakaamoy ng ganon ay merong kaluluwa sa paligid. Si Jomar nga ang unang pumasok sa isipan ko. Baka nandun siya sa bahay kasi hindi man lang namin siya pinuntahan kahit na isang gabi. Kinausap ko si Jomar sa utak ko at sinabi ko na huwag naman sana siyang magparamdam at magpakita sa akin kasi takot ako sa multo. Hindi pa man ako nakakakita ng ganon ay takot pa rin talaga ako sa ganon, Papa Dudut. Matagal bago nawala yung amoy ng kandila. Habang tumatagal ay parang lumalakas pa nga yung amoy at hindi ko na rin kinaya ang takot na nararamdaman ko kaya lumabas na muna ako ng kwarto at nagpalipas ng oras sa sala. Nandun naman sina Mama at Papa kaya meron akong kasama. Bumalik lamang ako sa kwarto ko nang sobrang antok na ako. Nang gabing yon ay napanaginipan ko si Jomar. Siguro dahil iniisip ko siya kaya hanggang panaginip ay nadala ko na siya. Buhay na buhay si Jomar sa panaginip ko. Nagbabasketball daw kaming dalawa tapos ay bigla siyang nagpaalam sa akin at naglakad na siya palayo. Minsan ay naikwento ko kay Ate Yoli ang pangyayaring yon. Sinabi ko na habang mag-isa ako sa kwarto ay may naamoy akong kandila tapos ay napanaginipan ko pa si Jomar. Nandito nga siguro ang kaluluwa ni Jomar. Huwag mo na lang sabihin kina Mama at Papa mo at baka sabihin ay gumagawa ako ng kwento pero nagpaparamdam din si Jomar sa akin. Ang turan ni Ate Yoli. Paano nagpaparamdam ate? Tanong ko sa kanya. Ikinuwento sa akin ni Ate Yoli na habang naghuhugas siya ng pinggan sa lababo ay may sumitsit sa kanya. Akala nga raw niya ay ako pero kapag lumilingon siya ay wala siyang nakikitang tao. Naalala niya raw si Jomar na noong buhay pa ito ay mahilig ito na mansitsit tapos ay bigla itong magtatago. May isang beses pa raw na kahit sa kwarto niya ay naramdaman niya si Jomar. Nalimpungatan daw kasi siya at pagtingin niya sa spot kung saan ay natutulog noon si Jomar ay may nakita siyang lalaking nakatayo na bigla na lang nawala. Madilim daw kaya hindi niya nakita ang mukha ng lalaki pero sure daw si Ate Yoli na si Jomar yon kasi matangkad si Jomar at medyo malaki ang katawan. Hindi raw alam ni Ate Yoli ang pakay ni Jomar kung bakit ito nagpaparamdam sa kanya. Hindi raw niya sure kung meron ba itong mensaheng gustong sabihin. Kasi hindi naman ito nagsasalita at kahit sa panaginip ay hindi ito nagpapakita sa kanya. Baka raw dahil sa biglaan ng pagkamatay ni Jomar ay hindi pa nito tanggap na patay na ito. O kaya ay baka hindi pa nito alam na wala na ito. May mga ganun daw talaga na mga kaluluwa. Nakaramdam ako ng takot sa mga sinabi ni Ate Yoli tungkol kay Jomar. Hindi ko kasi alam kung ano ang gagawin ko kapag sa akin yun nangyari. Hindi rin nawala sa isipan ko, Papa Dudut, na kung totoong nandun nga sa bahay namin si Jomar ay baka dahil sa galit siya. Kasi pinali siya dati ni na Mama at Papa at natatakot ako na baka may hindi siya magandang gawin sa amin lalo na sa mga magulang ko. Pasulpot-sulpot ang mga pagpaparamdam sa akin ni Jomar, Papa Dudut. Kahit paano ay nagpapasalamat ako na ganun lang ang ginagawa niya sa akin. Nung una ay duda pa ako kung si Jomar ba talaga ang dahilan kung bakit biglang tumaas ang balahibo ko at may nararamdaman akong parang tao na nasa likuran ko. Nakumbinsi ko ang sarili ko na si Jomar nga talaga ang nagpaparamdam sa akin ng isang araw ay bigla ko na lamang naamoy ang pabango niya habang mag-isa ako sa kwarto. Walang ganong pabango sa bahay kaya sigurado ako na si Jomar nga talaga yon. Sa mga nangyayaring yon, kay Ate Yoli lamang ako nagkikwento ng lahat. Hindi naman pwede sa parents ko kasi baka galit pa rin sila kay Jomar. Hindi rin pwede kay Lola kasi hindi niya rin ako maintindihan kasi minsan ay nagiging ulyani na siya. Sa bagong kasambahay naman namin ay hindi siya makakarelate kasi never niyang nakilala si Jomar. At lalong hindi pwede kay Ate Emma
dahil baka matrigger lang ang kalungkutan niya sa pagkawala ni Jomar dahil nararamdaman niya ang pagkawala ni Jomar. Hanggang sa sandaling yon ay mahal niya pa rin si Jomar, Papa Dudut. Isang araw ay sinama ko sa bahay ang kaibigan ko na si James. Meron kasi kaming pupuntahan at ang sabi ko ay daanan niya ako sa bahay. Nagbumotor din kasi si James para sana'y sabay na kami sa pupuntahan namin. Pumayag naman siya kaya pumunta siya sa bahay ng araw na yon. Napaaga ang dating niya sa bahay at hindi pa ako nakapag-aayos. Sabi ko doon muna siya sa kwarto ko maghintay sa akin kasi kailangan ko pang maligo. Binilisan ko ang pagkilos, Papa Dudut. Lumabas na ako ng banyo at nang bubuksan ko na sana ang pinto ng aking kwarto ay narinig ko na nagsasalita si James. Ang unang pumasok sa isipan ko ay baka meron siyang kausap sa cellphone pero nang pumasok ako ay hindi naman niya hawak ang cellphone niya. Sino kausap mo? Narinig ko ay nagsasalita ka. Ang turan ko kay James. Yung houseboy ninyo biglang sumilip sa bintana eh. Tinatanong ako kung nasan ka. Ang sabi ko naliligo ka. Casual na sagot ni James. Talagang kinilabutan ako ng sobra sa mga sinabi ni James. Tinanong ko siya kung nagpakilala ba sa kanya yung nakausap niyang houseboy pero aniya ay hindi na niya naitanong ang pangalan kasi nagmamadaling umalis. Pinadescribe ko na lamang kay James ang itsura at sa description niya ay tumutugma yon sa dati naming houseboy. Hindi na ako nakapagsalita at hindi ko kasi akalain na kahit sa ibang tao na hindi naman nakatira sa bahay ay magpapakita ang kaluluwa ni Jomar. O tol, bakit nakatulala ka dyan? Okay ka lang ba? Tanong ni James sa akin. Kasi tol, meron nga kaming houseboy si Jomar. Pero matagal na siyang patay. Naaksidente siya habang nakasakay sa motorsiklo. Kinikilabutan kong tugon kay James. Huwag ka naman magbiro ng ganyan pare. Nanakot ka lang no? Ang natatawa pang sabi ni James. Hindi kita tinatakot. Nagsasabi ako ng totoo. Wala na kaming houseboy ngayon at puro babae ang kasambahay namin sa bahay. Ang sabi ko. Biglang namutla si James sa mga sinabi ko, Papa Dudut. Lumabas na siya ng kwarto ko at sa sala na lang daw siya maghihintay sa akin. Nang time na yon ay hindi ko na alam ang totoong pakay ni Jomar sa amin at kung bakit pati sa kaibigan ko ay nagpapakita siya. Siguro nga ay tama ang isa sa mga sinabi ni Ate Yoli na baka hindi pa rin alam ni Jomar na patay na siya. Hindi pa yon ang huling beses na nagparamdam si Jomar sa amin, Papa Dudut. May mga pagkakataon na tuwing gabi kapag nanonood kami ng TV ay may mga naririnig kaming ingay sa kusina na parang may kung sinong gumagalaw sa mga gamit. May isang beses din na bigla na lamang bumukas yung gripo sa may lababo sa kusina at tulog na kaming lahat. Mabuti na lang at nagising si Mama kaya napatay niya kaagad ang gripo. Kung hindi ay malaki-laki ang babayaran namin sa tubig. Sino sa inyo nagbukas ng gripo sa kusina kagabi tapos hindi pinatay? May inis na tanong ni Mama sa aming lahat habang nag-aalmusal. Hindi ako. Hindi na ako lumabas ng kwarto ko nang makatulog ako. Tanggi pa ni Ate Emma. Ako rin ma, hindi na ako lumabas. Turan ko. Kahit sina Papa at ang dalawa naming kasambahay ay tinanggi rin yun. Imposible namang si Lola kasi hindi siya nakakalabas ng kwarto niya nang walang umaalalay sa kanya. Mama, hindi kaya si Jomar ang may gawa nun? Turan ko. Paanong si Jomar ay wala na siya rito? Saka patay na yung tao, ang sabi ni Mama. Napagalitan pa ako kasi kung ano-ano raw ang sinasabi ko. Sa pagkakataon na yon ay sinabi ko na sa kanilang lahat na nagpaparamdam si Jomar sa akin. Sinuportahan ko ang sinasabi ko sa pamamagitan ng katotohanan na nakita ng kaibigan ko si Jomar at ganoon din si Lola. Pero hindi pa rin naniwala sina Mama at Papa sa akin. Pinaghinalaan pa nga nila na gumagamit ako ng pinagbabawal na gamot na mariin ko namang tinanggi. Hinamon ko pa sila na kahit ipa-drug test nila ako ay papayag ako kasi hindi naman talaga ako gumagamit noon. Hindi ko na inisip na naroon si Ate Emma at maaaring makaapekto sa kanya mga sinabi ko.
Kaya isang gabi habang nasa kwarto ako ay pinuntahan ako roon ni Ate Emma para kausapin. Sevi, totoo ba yung sinabi mo kanina na nagpaparamdam si Jomar sa'yo? Tanong ni Ate Emma sa akin. Totoo yun ate, hindi ako nagsisinungaling sa ganung bagay, sagot ko. Nagpapakita rin ba siya sa'yo? Tanong ni ate. Umiling ako. Hindi ate, puro paramdam lang, saka minsan naaamoy ko ang pabango niya, tugon ko. Tinanong ko si Ate Emma kung bakit niya tinatanong ang mga yon sa akin at ang sabi niya ay madalas niyang mapanaginipan si Jomar na humihingi ng tawad sa kanya. Sinabi rin daw ni Jomar sa kanya na gusto nitong humingi ng sorry sa mama at papa namin pero natatakot daw ito. Ilang beses na rin daw niyang naramdaman ang presensya ni Jomar at may isang beses din daw na nakita niya ito sa mismong kwarto niya. Nalimpungatan daw kasi siya ng madaling araw at may nakita siyang matangkad na lalaki na nakatayo malapit sa bintana na agad na nawala. Sigurado raw si Ate Emma na si Jomar ang nakita niya. Nagtataka lang ako kung bakit siya nagpaparamdam sa atin ate, ang sabi ko. Kung pagbabasehan ko ang panaginip ko ay siguro ay gusto niyang patawarin siya ni na mama at papa. Kaya lang, alam ko nagalit pa rin sina mama at papa kay Jomar. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Pinigilan ko na lang sana ang nararamdaman ko noon kay Jomar para hindi umabot ang lahat ng ganito. May pagsisising wika ni Ate Emma. Huwag mong sisihin ang sarili mo ate. Sinunod mo lang naman ang nararamdaman mo. Ang pagkakamali mo lang ay nilihim mo kina mama at papa kaya ganun. Saka lumagpas kayo sa limitation ni Jomar, ang wika ko. Hindi ako makapaniwala na magkakaroon kami ni Ate Emma ng ganung conversation dahil hindi kami close, Papa Dudut. Nakakatuwa na naging open ang kapatid ko sa akin sa pagkakataong yon. Ang buong akala ko dati ay sa amin lang magpaparamdam si Jomar pero dumating na sa point na kahit sina mama at papa ay naramdaman na rin siya. Ilang beses ay nagulat kaming lahat nang biglang sumigaw si mama mula sa kwarto nila ni papa. Tanghaling tapat noon at nagsisiesta si mama, takot na takot siyang tumakbo palabas ng kwarto at pinuntahan kami sa sala. O ano nangyayari sa iyo? Nakakita ka ba ng ipis o daga? Ang natatawa pang tanong ni papa kay mama. Buti nga sana kung ganun lang ang nakita ko. Si Jomar ay nakita ko siya sa kwarto. Nanginginig sa takot na sabi ni mama. Nahawa ka na rin yata kay Sevi, ang wika ni papa. Nagsasabi ako ng totoo. Pagising ko ay nakita ko siyang nakatayo sa may panang ko, nakatingin siya sa akin. Giit pa ni mama. Doon na natigilan si papa at sumeryoso na siya. Siguro naisip niya na hindi sinungaling si mama at hindi ito magsasabi ng bagay kung hindi naman totoo. Sumingit na ako sa pag-uusap nila at sinabi ko sa kanila yung napanaginipan ni Ate Emma, si Jomar na parang gustong humingi ng tawad sa kanila. Sinabi ko rin na baka nasa bahay namin si Jomar at baka gusto nito na patawarin na ito ni na mama at papa para hindi na kami nito gambalain pa. Dapat na nga siguro nating patawarin si Jomar. Lalo ka na. Ikaw itong galit na galit pa rin kay Jomar hanggang ngayon, ang sabi ni mama kay papa. Nang araw na yon ay tinipon kaming lahat ni na mama at papa kasama ang mga kasambahay at pati na si Lola. Nagdasal kami sa aming altar para sa kaluluwa at katahimikan ni Jomar. Sa pagdarasal namin yon ay pinatawad na rin ni na mama at papa si Jomar. Umasa kaming lahat na pagkatapos namin gawin yon ay hindi na muling magpaparamdam pa si Jomar sa kahit na sino sa amin. Matapos ang araw na yon ay ilang buwan din na hindi na nagparamdam si Jomar sa akin. Kahit kay Ate Emma, kapag tinatanong ko siya ay sinasabi niya na hindi nagpapakita si Jomar sa panaginip niya. Nakatapos na ako sa pag-aaral at nang magkaroon na ako ng trabaho ay umalis na ako sa bahay namin para tumira sa isang apartment. Isang beses, umuwi ako sa bahay dahil long weekend yon. Namiss ko ng sobrang kwarto ko at habang natutulog ako roon, ay nagising ako ng madaling araw nang hindi ko alam. Nakita ko si Jomar, Papa Dudut, nakatayo siya sa harapan ng pinto ng kwarto ko. Pero wala na ang takot na nararamdaman ko dahil naniniwala ko na gusto lang niyang ipaalam sa amin na nandun pa rin siya. Ang ginawa ko ay pumihit ako patalikod sa may pinto at bumalik ako sa pagtulog.
Hanggang sa kasalukuyan ay nararamdaman pa rin namin si Jomar sa bahay namin, Papa Dudut. Nasanay na lang kami. Hindi na kasing tindi ng dati ang mga pagpaparamdam niya. Hindi rin siya nagpapakita, madalas ay naamoy lang namin ang pabango niya. Ngayon ay tuluyan ang nakamove on si Ate Emma kay Jomar dahil may asawa at anak na siya. Hindi na rin nakatira si ate sa bahay pero alam ko na masaya si Jomar para kay Ate Emma kasi masaya naman si ate sa buhay niya sa ngayon. Si Ate Yoli wala na rin siya sa amin dahil masyado na siyang matanda. Hindi na talaga niya kayang magtrabaho kaya hinayaan na namin siya sa kanyang desisyon na magpahinga na sa probinsya. Si Lola naman ay ilang taon nang pumanaw. Hindi na rin kami kumuha pa ng kasambahay dahil halos sila mama at papa na lamang ang nasa bahay. Pinamanage na lang muna ni mama ang salon niya sa ibang tao para maasikaso niya si papa. May sarili na rin kasi akong bahay na hinuhulugan at doon ako nakastay. Dito ko na nga pala tatapusin ang aking pagkukwento, Papa Dudut. Thank you and more power. Maraming salamat sa chance na may share ko sa inyo ang kwentong ito sa mga listeners mo. Sincerely yours, Sevi. Kung minsan may mga sinasabi sa atin ng ating magulang na hindi natin maunawaan dahil labag ito sa ating paniniwala at kagustuhan, ngunit darating ang panahon na ito yung mauunawaan din at malalaman mo na ang bagay na yon ay para rin pala sa iyong kabutihan. Lalo na pagdating sa pag-ibig. Marami sa mga kabataan ngayon ang masyadong mapusok at hindi iniisip ang magiging resulta ng kanilang aksyon. Importante rin na marunong tayong magpatawad. Hindi man para sa taong nakagawa ng pagkakamali sa atin ngunit para na rin sa ating sarili. Sa pagpapatawad ay magagawa mong palayain ang iyong sarili sa galit at iba pang negatibong emosyon at mga bagay na nasa iyong puso. Hindi man ito madaling gawin pero dapat natin itong matutunan. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Pakinggan din ang mga dating episode ng ating Papa Dudut Stories. Maraming salamat po sa inyong lahat.